Mga balitang pambansa, kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na nakaalis na nga ng Pilipinas si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nauna pong sinabi ni Senador Risa Ontiveros na hating gabi ng July 18 nang makarating sa Kuala Lumpur, Malaysia ang sinibak na alkalde. 5 araw lang yan matapos ilabas ng Senado ang arrest order laban sa kay Guo. Ayon po sa PAOK, sa Denpasar, Indonesia dumaan si Guo para makarating ng Malaysia. Sunod po na nagtungo sa Singapore si Guo at nakipagkita raw sa kanyang mga magulang at kapatid. Pangamba po ni Ontiveros, baka daw po may tumulong sa dating mayor na ang gamit pa ay Philippine passport. Nanindigan naman ang legal counsel ng dating mayor na hindi umaalis ng bansa ang kanyang kliyente. Noong pong June 25 pa, nasa Immigration Lookout Bulletin na itong si Alice Guo. Wala ho naman daw natanggap na report ang DOJ tungkol sa travel activities ni Guo. Yan na. Pumalag naman si Vice President Sara Duterte sa pagkakadawit ng kanyang asawa at kapatid sa shabu shipment noong 2018. Tinawag ng Vice Presidente na political harassment ang testimonya ng dating opisyalis ng customs na si Jimmy Guban. Idinawit ni Guban sina Davao City 1st District Representative Pulong Duterte at ang asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. Diyan po yan sa smuggling ng 11 billion pesos na halaga ng shabu. Itinanggi naman yan ni Man Scarpio. Kinwestiyon naman ng bise ang timing ng pagpapalabas sa mga paratang. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Itinanggi naman ng House Squad Committee ang mga paratang ni VP Sara. Ang nasabing komite ang nangunguna sa pagdinig ng Kamara tungkol sa koneksyon ng pogo, illegal na droga at extrajudicial killing sa bansa. Sa akin, walang political harassment dyan. Walang political attack dyan. Siya ang Vice President. Ako, Congressman lang ako. Bakit ko siya atakihin? Ako rin nagulat ako nung binanggit ni Jimmy Guban na kasama yung asawa niya. Yung asawa niya has a lot to explain the fact na dinawit ang pangalan niya. Yan po ang tinig ni Committee on Human Rights Chairman Congressman Benny Abante. Good morning, Senyor Boji D. Good morning, Brum Brum. Nayupi naman po at nabutas ang 2 barko ng Pilipinas matapos nga itong makabanggaan ang mga barko ng China malapit sa Escoda Shoal. Sa video pong inilabas ng Chinese Coast Guard, makikita ang pagdaan ng barko ng Philippine Coast Guard habang katabi ang barko ng China bandang 3:00 ng madaling araw kahapon. 1 minuto matapos yan, halos nagkagitgitan na ang 2 barko. At ayon po sa Chinese Coast Guard, hindi raw pinansin ng barko ng Pilipinas ang paulit-ulit na babala ng China. Opo. Pero ayon ho naman sa NTFWPS, nakaranas po ng agresibong maneuvers ang PCG vessels na BRP Bagakay at BRP Engaño mula sa Chinese vessels habang papunta nga sa Patag at Lawak Island. Ang ginawa raw ng China ang siyang nagresulta po sa banggaan ng mga barko at pinsala sa 2 barko ng PCG. Dito ho ba ipakikinggan mo pa ang China? Gunggong! Hindi po ba eh. Sila naman ang lumapit, di ba? Sila ang lumalapit ng lumalapit. Paano naman sasabihin ng China na tayo pa ang babangga sa kanila? Sorry po, totoo lang. Samantala mga kapatid, kinumpirma ng Department of Health o DOH ang panibagong kaso ng Mpox sa Pilipinas matapos nga itong ideklarang public health emergency ng World Health Organization o WHO. Ayon sa DOH, walang travel history sa ibang bansang 33 anyos na lalaking pasyente. Pero may intimate contact daw ito 3 linggo bago nakita ng mga sintomas. Nasa pampublikong ospital sa Metro Manila ang pasyente na ika-10 kaso ng Pilipinas mula noong taong 2022. Noon pang nakaraang linggo, itinuring na suspected case ang lalaki matapos lagnatin at magkaroon ng mga butlig sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagsasagawa na ng contact tracing sa mga nakasalamuhan ng pasyente. Nagpahayag po naman ng oposisyon ang 6 na dating health secretary laban po sa kontrobersyal na PhilHealth Fund transfer.
Lumiham po kay Finance Secretary Ralph Recto, sina dating DOH Secretaries Jaime Galveston, Manuel Dayrit, Francisco Duque III, naghugas kaya ng kamay ito, Esperanza Cabral, Enrique Ona at Pauline Obial. Pinudyukan nila ang DOF na maging sensitibo sa hinaing ng publiko tungkol sa pagbalik ng 89.9 billion pesos na excess fund ng PhilHealth sa National Treasury. Nakapaglipat na raw ng paunang 20 billion na halaga po ng salapi ng mga miyembro ang PhilHealth noong pong buwan ng Mayo. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.